Kawan ni Arlene na taga-suksok ko. Minsan, Ana yung pangalan niya, tinawag niya, Mina! Okay lang yan. Ang importante, kilala tayo. Amen. Tayo pong lahat mo na tumayo. Hallelujah. Let's feel the presence of God. Can I ask everybody to close your eyes for the meantime? Oh, hallelujah. Oh, we praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. Oh, we praise you, Jesus. We welcome you in this place. Panginoon, inaanyayahan ka namin sa lugar na ito. Sa apat na sulok na ito, nananampalataya kami, Panginoon, mula pa lamang kanina. Sinamahan mo na yung bawat isa sa amin. Lord, habang kami makikinig ng iyong mga salita, let your heart be really filled by your people. Naway sa amagang ito, Panginoon, maramdaman namin yung paghawak mo, yung pagyakap mo. Panginoon, all we wanted is to feel your touch today. Ang dami na naming pagsubok na napagdadaanan. Alam mo yung bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo yung dala-dala ng bawat isa sa amin. Pero nananampalataya kami, Panginoon. Hindi mo kami kinakalimutan. Sabi ng salita ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang inuluwal? Kung meron mang inang limimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Jerusalem, JCTD, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. Lord, let your word speak directly to our heart today. Panginoon, itago mo ako sa pinakamababa. Ikaw lamang yung marinig sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, for we know and we believe your word will revive the heart of your people today. Let your will be done. Holy Spirit, be the speaker for today. And let the name of Jesus be glorified. Amen and amen. Whew. Sarap ng sino nakaramdam ng presensya ng Panginoon? Amen. That simple word. It is last week nung binasa ko to, laging dumadaan sa isip natin eh. Lagi natin siya nababasa. But last week, nung inopen ko to and nasay, read this word. Sabi ng Panginoon sa atin, kahit na yung mismong mga mahal natin sa buhay makalimutan tayo, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Kalimutan man tayo ng mga kaibigan natin, ng pamilya natin, ng mga taong inaasahan natin, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Our word for today, God has not forgotten you. Hallelujah! Kanino yung word na yon? Parang walang nag-receive. God has not forgotten you.
Pakisabi sa katabi mo, God has not forgotten you. Meron sige magta-timer ako baka ano ko eh. Di ba napakasarap sa pakiramdam kapag yung lagi tayong naaalala, tama? Amen. Sino dito kapag wala man lang makaalala, sakala ko naaalala pag wala na silang pera? Wala? Sila lang? Parang wala dito? Lahat tayo, di ba nakakaranas? Wala man lang ako natanggap ni Honey ho, pastora, sabi niya. Kaya ang ginagawa ko minsan, tinetext ko siya, hi! Ginagano siya. Wala man lang daw nakaalala kasi minsan talaga yung mga mahal natin sa buhay, hindi tayo naaalala. Intindihin na lang natin, walang load, walang wifi. Okay lang yon. Kaya wag na tayo mag-senti kapag hindi tayo naalala ng mga asawa natin. Tama? Tama. Ikaw Sorry. Sabi niya, parang nagpapahalata, Mami, kasi wala akong load. Tayo naman hindi makatiis, no? Loadan naman natin, amen. Hindi. Dumarating talaga tayo sa puntong gano'n na pag nakakalimutan tayo ng mga tao, it's somehow a very difficult feeling. Merong kwento, meron yung isang pamilya yan, isang anak, isa lang yung anak nila, di mag-asawa. Di ba, sabihin natin babae. Sabihin na lang natin Rowena, si Ate Rowena, nakita ko eh. Si Rowena, mahal na mahal siya ng ng mag-asawa. Talagang yung attachment nila is very strong. Na talagang yung natin na talagang no dull moments, talagang pinalaki nila yung si Rowena ng talagang family oriented. And then dumating yung time na si Rowena nagpunta sa ibang bansa o sa ibang lugar, nag-aral. Tapos nakatapos daw siya. Naging abogado na raw. Pero syempre parang busy na rin na si Rowena. Tapos nung nagkaroon siya ng time na umuwi ng bahay nila, di attorney na siya, na siya. Umuwi daw siya, kumatok daw siya. Tok-tok. O di ba may sound effect pa? Tok-tok. Sabi yung ganon. Nung pagbukas daw niya ng pintuan na ganyan, yung tatay niya nandoon sa pintuan. As she opened the door, yung tatay niya, nakita siya, wala, no reaction at all. Yung nakita niya si Rowena na anak niya, hindi niya, wala siyang reaction niya. Parang ganun lang, parang ganun. Isang si Rowena, somehow, nagkaroon siya ng feeling na parang natameme siya. Bakit parang walang reaction yung tatay kung nakita ko? Ang tagal namin hindi nagkita. Yun pala, yung tatay niya is suffering from Alzheimer's disease. Na nung nakita niya si Rowena, hindi niya na makilala, na ang tingin niya yung nasa harapan niya isang estranghero na lamang. Parang sa kanya, naglaro sa kanyang isipan yung, bakit walang reaction yung tatay ko sa akin? Bakit parang wala siyang excitement? Parang wala akong emosyon nung nakita niya ako. Ito somehow, ganun din yung feeling natin kuminsan. Yung parang kapag hindi tayo nakakakita ng reaction o hindi tayo nakakakita ng parang something na ginagawa ng Panginoon sa atin, ang naiisip natin, nakalimutan na tayo ng Panginoon. Is there anything in your life sometimes na isip mo na nakalimutan tayo ng Panginoon? You've been praying nagdadasal tayo very hard. Every Sunday tayo nang pupunta dito. Ang hirap umakyat sa 5th floor. By the way, hiningal ako kanina. Marang long time na Lord, lagi ako napupunta sa church, nagtatights ako. It seems you've forgotten me. Is there any time in your life? To be honest, yes, sometimes. Amen. Kapag nagpipray tayo, lalong-lalo na kapag walang sagot, somehow nakakaisip tayo, Lord, ako naman, nakalimutan mo naman ako. Somehow, darating sa punto na parang maisip natin na nakalimutan tayo ng Panginoon. Pero, ang salita ng Panginoon, sinabi niya, hindi ko kayo kalilimutan. Amen. Hindi.
Kaya kapag nakakaramdam tayo ng akala natin, nakalimutan na tayo ng Panginoon, God is not leaving you. God will never leave you nor forsake you. Kung minsan kasi, akala natin iniwanan na tayo ng Panginoon. But the truth is, God is not leaving you, but leading you. He is not leaving you, but He is leading you into a deeper relationship. God is not leaving you, but leading you into a deeper relationship. Kapag nakaramdam ka na akala mo iniwanan ka na ng Panginoon, be blessed. Kasi inililid na tayo ng Panginoon sa mas malalim na relasyon sa Kanya. More anointing, more blessing ang aasahan mo kapag nanampalataya ka sa mga salitang yan. God is not leaving you, but leading you. Amen. Hallelujah. Ganon. Okay. At just, ano lang din na po natin yung, gusto ko lang magbigay ng common na to sa mga naririnig natin sa mga preachers, tama? Pero maganda pong ulit-ulitin. Ang sakit talaga natin kalimot. Kahit na alam natin alam natin nandiyan lang si Lord. Minsan sumisisik talaga sa utak natin na Lord, wala ka na. Pero maganda rin ang gamot sa atin. Paalala. Amen. 3 assurance na kailangan nating alalahanin na hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Number 1 is, Asan na yung tubig ko? By the way, namiss ko kaya Central. We miss you too, Michelle. Basta mahal ko ngayon. Yeah. We love you too. Mahal na mahal ko. Okay. Ano to be assurance? number 1 is, kapag nakakaramdam tayo ng mga remember the 3 assurance. Pag sinabi na lang natin assurance, rest assured. Kahit na anong mangyari, totoo yun. Sure yun. Sure na sure yun. Kahit na sinabi ng tabi mo, wala na yung Diyos mo, kinalimutan ka na, huwag kang maniwala, manampalataya ka doon sa salita ng Panginoon. 3 assurance. Number 1 is, God will be with you. Kasi ano tayo kapag dumadating tayo sa puntong matindi yung sufferings natin, unang umaano sa pakiramdam natin yung takot. Kapag wala tayong kasama, di ba? Sino dito yung pag napupunta ng market, pupunta ng isang lugar, laging gusto na may kasama? Fix na. Wala. Ako lang. De, pag meron kasi ako kasi, parang iba yung kumpiyansa ko ba, kapag alam kong may kasama ako. Lalo na pag pupunta ako sa isang, lugar. Yung parang lugar na hindi ko totally kilala. Ako talaga weakness ko, mahina ako sa pag-remember ng lugar. Pag dinala mo ako sa isang lugar, pag yung pangalawa, maaari akong maligaw. Yun yung weakness ko. Alam ni Leia yun. Kaya minsan, dumating pa yung time na nagpastraight ako ng buhok ko. Hinatid pa ako ni Leia doon sa pagpastraightan hanggang sa makaupo ako doon. Alam mo nang umuwi. Sabi niya sa akin, oo, alam ko na, ganon. Ganon ako katandaan sa lugar. Kaya, kung kang nakakilala kay Leia yon, hinatid niya ako sa pagpas para lang magpaganda. Meron pa akong kasama, hinatid pa ako doon sa in and out. Hinintay niya ako nakaupo doon hanggang ine-entertain ako bago siya umalis. Ganon. Yun yung kailangan nating matandaan na ano man yung sufferings natin sa buhay, God will be with you. Pakisabi sa katabi mo, God will be with you. The assurance that God, Amen, God will be with you. Amen. Sabi nung, God will be with you. Sabi nung, paano natin naning? Nalasing batin yun. Ibahin natin. Recap. God will be with you. God will be with you. God will be with you. Yan, hindi yung mga... Naka-drugs ka ba?
ganun. God will be with you. Kailangan nating manampalataya na God will be with us. Wala man tayong kasama, basta kasama natin ang Panginoon. Iwanan man tayo ng lahat. Iwanan man ako sa asawa? Hindi mo, iwanan man tayo ng lahat. Iwanan man tayo ng lahat. Ang Diyos ay Ang Diyos ay kasama namin. Amen. 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 Huwag naman yung iwanan tayo ng asawa. Pero kung nag-ano siya ng kapitbahay, bigay mo. Amen. Babalik din yun. Pag may sakit na. Yung kapitbahay namin kasi may ganun. Saka lang umuwi nung may sakit na. Nung malakas pa nagpapasasa sa ibang may babae. Nung may sakit na saka umuwi. Ganon kabuti yung mga babae. Kahit may sakit na yung asawa. Plantang na, tatanggapin pa rin. Ganon kaya tayo. Walang sumagot. Sabi ko, bigay mo na. Sabi ni Bernadette. Hindi, naman kumbaga, kapag nananatili sa atin yung pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon, kahit nagaano kasakit yung ginawa ng ating asawa, our asawa will still be our asawa. Gugustuhin pa naman natin yung sa kanyang huling sandali, yun bang hindi man niya makaramdam ng maganda. It is also a good opportunity rin para maipakita dun sa asawa natin na it is the Lord really moving our heart. Diba? And it's a good opportunity rin para makapag-preach tayo doon sa asawa natin. Malay natin yung asawa na yun, hindi pala nakakilala sa Panginoon. Pero dahil sa nangyari na yun, nung may sakit siya, umuwi siya, tinanggap mo, tatanggap din siya sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, may corona ka na sa langit. Amen. Sino maraming corona sa langit? Amen. Kaya tanggapin yung asawa niyo pag magaling. Corona din yun. Tama ba yun, Nadat? Kung sabihin na tayo yun. Tanggapin mo na, Bernadette. Diamante yung corona mo sa langit. Yun na talaga. Sabi, walang matigas na puso sa Panginoon. Amen. Amen. God will be with you. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita! Amen! Isaiah 43:2, sabi pa niya doon, tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod! Amen. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutubok! Hallelujah! Diba? Amen. Kahit doon pala tayo mapunta sa luno, sa malalim na tubig, hindi tayo malulunod. Pero wag naman tayo pumunta talaga doon. Sige nga, subukan mo Lord. Pupunta ka naman doon sa ilog na magpapalunod ka. Hindi po yung wisdom. Ibang wisdom yan. Amen. Ha, huwag niyo pong sige nga Lord, subukan ko, papalunod ako. Huwag po ganon. Amen. Ibang wisdom yun. Amen. Sabi pa nga niya doon, gusto niyo pa, ibibigay ko ang lahat ng bansa para lang maligtas ka. Sabi niya doon sa Isaiah 43:4. Basahin po natin Isaiah 43:4. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita kaya't pararangalan kita. Isaiah 43:4. Biruin mo yun, gagawin pala ng Panginoon lahat para lang tayo maligtas. Kasi mahalaga tayo sa Kanya. Hindi man tayo mahalaga sa ibang tao, pero kay Lord, mahalaga tayo. Amen! Tama! Kasi yung mga tao, kung minsan, kung i-judge tayo, iba, di ba? Common na po yun sa tao that they will judge us dun sa nakikita nila physically. Yung lagi kong sinasabi, sa 10 magandang ginawa mo, isang pagkakamali mo lang. The people will judge us. Amen. The people will judge us. Pero yung lagi kong inaano sa sarili ko, it is not their words that will define who I am. Hindi yung mga salita nila ang makakapagsabi kung sino ako. Bagkos yung mga salita ng Panginoon, yun ang pangahawak ko at yun ako.
I am a child of God. Sige nga, declare natin, I am a child of God. I am redeemed by the blood of Christ. I am victorious. I am blessed. I am anointed. Mayaman ako. Maganda ako. Malakas ako. Pagpapalain ako ng Panginoon. Receive! Kung minsan kailangan natin exercise yung tinatawag nilang faith. Amen. Kahit na sinasabi nila, Rachel, ang pangit mo naman. Ha! Maganda ako. Rachel, wala ka naman pera. Ha! Mayaman ako. Amen. Yung mga walang pera, yung katabi mo maraming pera. Amen. Sino mga walang pumasahe kanina dito? Amen. Taas ang kamay. Wala? Ay, sabi ng bigyan ko. Wala. Minsan kasi, pag nagtanong si Lord, dapat sumagot agad. Hindi nyo alam yung blessing nasa harapan nyo. Winawaglit nyo. Sayang, mamimigay pa man din sana ako walang sumagot sa akin. Sino walang pamasahe? Mahirap naman po Hindi, yung totoo lang, wala pong pamasahe. Kaya nga, alam Wala. Siyempre. Yung walang pamasahe. Yung totoo. I'm not kidding. Sige na. Yung walang, yung totoo lang, yung walang-wala ngayon. Yung walang-wala ngayon. Wala? Papaya. Huwag pahiya! Ako meron akong pamasahe, magtaas pa rin ako. Ay, yung nangangailangan na yun. Kaya Wala. nga. Wala. Ay, nahiya. Bless, o sige. Amen. Hindi, kung yung totoo, yung walang-wala ngayon, Kaya nga yung just wala ngayon. call me later on. Wow. Hindi ko alam kung para kanino yon, kaya hindi ko alam. Someone has needed just, kalabitin mo lang ako mamaya. Hindi ko alam kung sino siya. Sige. Kanino. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako, Kalabitin mo pastora. lang ako. Kalabitin kita. Hintayin mo ako, pastora. Kalabitin kita. Ngayon, ang mamaya. dami niya na. Isa lang yun eh. Isa lang siya. Nahihiya kasi kayo. Yung hiya karga. Nagtatanong ko kanina. Hindi, sige. Basta meron yung ngayon. Pakisabi sa katabi, God will be with you. 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 The incomparable, precious, hindi ko na makita. The incomparable presence of God in our pain underscores that a day with Him in trial is better than 1,000 pain-free days in our life. Mas mabuti na lang daw po yung maraming problema pero kasama natin ang Panginoon kesa wala tayong problema na wala naman ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya sinong maraming problema ngayon? Amen. Mapalad ka! Kasi kasama mo si Lord! Pag wala kang problema, may problema ka? Pag wala ka ng problema, may problema ka na kasi wala na ang presensya. Baka wala na ang presensya ng Panginoon. Kaya kung sino man dito, yung maraming suffering, maraming pain, maraming problema, mapalad ka, kasama mo si Lord! Hindi ka sinasama ng kaibigan mo, pamilya mo. God will be with you! Masaya na yung buhay! Kahit maraming problema, basta si Lord ang kasama! Palakpakan si Lord! Tignan mo. Claim it, kasama natin si Lord. Amen. Sa bawat ng buhay natin, kasama natin si Lord. Hindi tayo pinapabayaan. Amen. Unang putos pa lang yun, nalita ko. Pangalawa. Lagi ako napapagalitan pag nag-over, kaya hindi ako mag-overtime, don't worry. God will be with you. Mamaya may exam, God will be with you. Amen. And then the second assurance that we need to remember, God has a great purpose in your suffering. God has a great purpose in your suffering. Our suffering has been entrusted to us by God, and He is using every drop of it to fulfill a good purpose
in our life. Our suffering is entrusted to us by God, and He is using every drop of it for a good purpose. Sabi niya, every drop of it. So, bawat palaluha natin, may purpose pala yun. Bawat pasakit pala ng buhay natin, kapalit pala nun is a very good purpose in our life. Amen. 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 Kaya bawat patak ng luha mo, kapatid, may purpose yan. Amen. Bawat every drop, sabi niya dun, every drop. So, bawat patak ng luha mo, it is a good purpose para sa Panginoon. Yung patak ng luha na yun, hindi yun nasasayang. Meron ako ang dito na ano na. It is a full of meaning, it will not be wasted. Even if we can see in the moment is lost. Lahat pala ng luha natin ay hindi nasasayang. Kahit for the meantime ang nakikita natin is lost. Hindi nasasayang ang luha mo, kapatid. Hindi nasasayang ang pasakit mo, kapatid. Hindi nasasayang ang paghihirap mo, kapatid. That has a great purpose. Purpose. Amen. Pakisabi sa katabi mo, may purpose si Lord. My purpose, Lord. Believe that God has a reason and purpose for your pain. Believe that God has a purpose for your pain. In fact, actually, hindi lang isang purpose, but 1,000 purpose doon sa mga pinagdadaanan natin, kapatid. Minsan akala lang natin, yung pinagdadaanan natin, God is, parang pasakit sa atin ng Panginoon, parusa sa atin ng Panginoon. No. Yung pinagdadaanan natin is somehow a great opportunity for us. Amen. Yung pinagdadaanan natin, it will be a blessing for somebody else in the near future. Basahin po natin dun saan. Sabi niya doon, our suffering is accomplished. Wait, maganda. Our suffering is accomplishing something. Our suffering is accomplishing something and preparing for us for the glory of God. So, our suffering, ibig sabihin our suffering, there is something. God is preparing for something. Suffering, God is preparing for something. Inihahanda raw pala tayo ng Panginoon para sa isang bagay more than we could imagine. Basahin po natin sa 2 Corinthians 4:17. 2 Corinthians 4:17. Our suffering is accomplishing something. Our suffering is accomplishing something. And preparing for something. Our suffering is accomplishing something eternal. Sorry. Our suffering is accomplishing something eternal. Preparing for us a weight of glory that is beyond all comparison. Ulitin ko. Our suffering is accomplishing something eternal. Our suffering is accomplishing something eternal, preparing for us a weight of glory that is beyond all comparison. 2 Corinthians 4:17. Sino pong 2 Corinthians 4:17. Ang ganda na nun. 2 Corinthians 4:17. Meron memorize mate? Hindi ko baka ako memorize sa Felma. Do it, ate. 2 Corinthians 4:17 ang sabi niya doon. Hindi ko na makita. Second Corinthians 4:17. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan. Tama ba? Walang hanggan at walang katulad. Meron ba dyan, ate? 2 Corinthians 4:17. Ang bahagya. Ibig sabihin pala bahagya. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. Yung sinabi natin kanina na our suffering is accomplishing something eternal, preparing for us
a weight of glory that is beyond all comparison. Hallelujah. For us a way, it's glory. Way of glory. Ay, way of glory. Ay, hindi For siya us away. a way of glory. Separate. For us, a way of glory. Glory that is beyond, Glory. that is Okay lang. Okay na tayo. Oh. Maganda siya sa Tagalog eh. Kaya lang, ano ba yung salamin ko? beyond all in comparison. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ulitin ko, maganda siya. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. All in comparison. Ang bahagya at panandaliang dinaranas daw natin pala ngayon ay magbubunga ng walang hanggang kagalakan at walang katulad. Nagsasuffer tayo ngayon, pero bukas makalawa, mapupuno tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Gusto ko lang i-share to yung God didn't bring you this far to leave you. In all comparison. God didn't bring you this far to leave you. Hindi tayo dinala ng Panginoon sa kinalalagyan natin para lang iwanan tayo. God didn't bring you this far just to leave you. Expect God is doing something in our life. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Meron pa rin gusto kong share ko na kung minsan kasi kaya hindi tayo makapagpatuloy sa buhay natin, lagi tayong nakastuck. God did not bring you this far just to leave you. Hindi tayo dinala ng Panginoon sa kalalagyan na natin para lang iwanan. Ibig sabihin, pag nandun na tayo sa kalagitnaan ng pagsubok, malapit na tayo. You are one step away to receive the blessing of God. Isang step na lang, tatakbo ka pa ba? Hindi na. Pero kung minsan, ang hirap din mo, Pero gaya nga na sinabi natin, kasama natin sa Panginoon. Kahit mabigat yung legs ko na maghakbang, kaya ko yan kasi kasama ko si Lord. Amen. Kasama natin si Lord. God didn't bring you this far just to leave you. Kaya hindi po tayo iniiwanan ng Panginoon. Nilagay niya na tayo sa kalalagyanan natin kasi malapit na matapos yung hirap natin. Sa pangatlo na doon, ano yung una? God will be with you. Second one, your suffering has a great purpose. And the third one is, your suffering will end one day! Your suffering will end one day. Kung sino yung nananampalataya na yung pinagdadaanan mo ngayon ay matatapos na! Isaiah 60:22, ang pamimighati mo ay matatapos na! Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon. Isaiah 60:20, ibang version din yan. Ang pamimighati mo ay matatapos na. Kaya yung pamimighati natin, kapatid, matatapos na sa araw na ito. Manampalataya tayo. Natatapusin na ng Panginoon. Amen. Amen. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, malapit nang matapos. Amen. Pakisabi sa katabi mo, malapit nang matapos. Malapit na matapos. Pakisabi sa katabi mo, malapit nang matapos. Malapit ng mata. Kaya nga tama yung sinasabi nila walang forever. Kung ano man yung pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko, matatapos din yan. Amen. Yung mga utang ko sa bangko, sige, wag nang mahiya. Yung mga utang ko sa bangko, matatapos din yan. Parang walang utang sa bangko, mabait. Wala. Amen. 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 Huwag na po tayong umutang sa bangko. Amen.
Kayo na. Isaiah 60. Kaya Ate Fel, mawutang kayo. Hindi, wag po tayong, naniniwala ako doon na yung utang talaga is a curse. 16? Kapag sinimulan po natin yan, ako, manampalataya tayo na yung pangangailangan natin i-provide ng Panginoon, and my God shall supply all my needs. Wag na kasi tayo dun sa wants, sa needs lang. Si Lord nang bahala, hindi yung finance. Ano yung ibang bagay? Prime, public, HSUA. Kabisado nila! Hindi, joke lang. To God be the glory, I never experienced making utang here in Hong Kong. By the way, beke naman. Hindi, joke lang. Hindi. Okay, sige. C. Ano po yun? Isaiah po? 60-20. Ay, the Lord, God will make it happen. 20. Isaiah 60-20. Kala ko 20. Yung araw? 20, iba yung iba yung ano. Iba po yung ano niya. Ayun no, your sun will never set again. And your moon will 60-20. Liko. Will end. Your sorrow will end. Okay na. Ang pamimighati mo sa isang version, ang pamimighati mo ay matatapos na. Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon, di tulad ng araw na lumulubog sa dapit hapon. Amen. Kaya yung mga pagsubok natin na yan, matatapos na. Claim it, kapatid. Claim this word. Matatapos na yan. Yung mga pagsubok natin, yung mga paghihirap natin sa ating mga amo, matatapos na dahil hihipuin ng Panginoon ang ang iyong mga amo at magiging mabait. Oh, Christina, ito bonus para sa'yo! Oh, Felma, ito! Umabangasyon ka sa Thailand! Kayang humipo ng Panginoon. Amen. Yung mga masusungit na amo, magiging mabait yan. Basta maglingkod lang tayo sa Panginoon. Basta tuloy-tuloy lang. Ano yun? Tuloy-tuloy. Todo. Ay, Todo. Amen. Tuloy-tuloy ang papal. Gusto ko yun yung todo. Amen. Todo. Magtodo-todo nga tayo. Todo. Kaya kapatid, kung kapag nararamdaman natin that God has forgotten you, remember these three assurance. First one is God will be with you. Your suffering, your pain has a great purpose, and your pain and suffering will end one day. Lahat ng mga bagay natatapos, nauubos, may expiration. Lahat, di ba? Mga kinakain, may expiration. Pati nga yung mga gamit na yan, mamamatay din yan, matatapos din yan. Walang forever. Totoo yun. Walang forever. Ang forever lang, yung na kay Lord. Palakpakan naman natin sa Panginoon. Kaya yung problema mo, kapatid, matatapos na yan. Sabi niya doon sa 1 Peter 5:10, after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His glory in Christ, will Himself, restore, confirm, strengthen, and establish you. Pakisabi sa katabi mo. Will confirm, will restore, will strengthen, and establish you. Sige, ulitin natin. Christ Himself will restore, will confirm, will strengthen, and establish you. In the name of Jesus. So remember these words, mga kapatid. No matter what will happen, God will be with you. Your suffering has a purpose. Yung pinagdadaanan mo, matatapos din yan. Because God will establish, will restore you, confirm, strengthen, and establish you.
balang araw, makikita natin yung inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano man yung pagsubok mo na yan, kasama mo ang Panginoon, matatapos din yan. Amen. Basta tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen. Talong lahat po ay tumayo. Okay na lang. Yun na lang natin. Goodness. Okay. Goodness na natin. Goodness. The goodness of God. Hallelujah. No matter what will happen, kapatid, kasama po natin ang Panginoon. Kahit na anong mangyari sa buhay natin, huwag po tayong bibitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ko po yung pakiramdam na para bang nanghihina tayo kung minsan. Parang pakiramdam natin iniwanan tayo ng Panginoon. Brethren, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Lagi tayong inaalala ng Diyos. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Brethren, God is here. Everybody close your eyes.